Bumalik ka sa upuan mo, Vincent! Huwag kang bastos! Oo nga naman, Vincent. Isa pa, hindi rin magandang sumisigaw kapag kumakain. Nagkabali ka ng piniling biktimahin, Auring! Nang nalaman ko na Auring ang pangalan ng matandang nakilala ni Vincent alam ko na kagad kung saan ko susundan si Vincent At hindi nga ako nagkabali. Anong pakiramdam na matapos ang napakahabang panahon nakita tayo muli? Gusto mo bang atakihin ko ang barangay nyo at ubusin ko kayo rito? Kabano version 2.0. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Ito pong muli ang inyong kabanong na magbabasa ng isang liham mula sa isa sa ating mga kabangers. At ito ang kanyang kwento. Magandang araw po sa inyo, kabanong, at sa lahat ng inyong magiliw na tagapakinig. Ako nga pala si Vincent. At gusto kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na sigurado ko na kahit na hanggang sa aking pagtanda ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari ito nung binata pa ako at wala pa akong asawa. 27 years old ako noong naranasan ko ang pinakamasakit na pagkabigo ko sa pag-ibig. Paano kasi nalaman ko na may ibang lalaki ang nobya ko? Pinapili ko ang nobya ko ng panahong yon kung ako o ang lalaki niya. At sa kasamaang palad, hindi ako ang pinili niya. Gumuho ang mundo ko, kabanong, at talagang nasaktan ako. Kaya para makalimot ay naisipan kong magpunta sa malayong lugar. Nagpunta ako sa Cebu dahil nandoon ang matalik kong kaibigan na si Ramil. Tamang-tama din yon dahil matagal na kaming hindi nakikita. Bago ako pumunta roon ay alam na ni Ramil ang dahilan ng pagbisita ko sa kanila. Siya ang sumundo sa akin sa airport dahil first time kong pupunta sa lugar nila. Medyo malayo sa kabiasnan ng barangay ni Ramil. Napapalibutan nyo na nagtataas sa mga bundok at maraming taniman ng palay at gulay sa paligid. Pagdating namin sa bahay nila, ay ipinakilala ko ni Ramil sa lolo Simon niya na tanging kasama niya sa bahay na yon. Ano palang dahilan at bigla kang binisita ng kaibigan mo, Ramil? Broken hearted po Gusto makalimot. Paano? Ipinagpalit po siya ng dati niyang nobya sa ibang lalaki. Talagang sinabi mo pa lahat kay lolo ha. Pwede mo namang sabihin na broken hearted lang Bakit kasi masyado kayo nagpapalulong sa pag-ibig na yan? Ang babata nyo pa. Ang dapat na ginagawa nyo ay nagtatrabaho at nagpapayaman. Maniwala kayo. Kapag naging mayaman kayo, darating ang tamang babae para sa inyo. Naku, wag nyo na pong sermonan tong kaibigan ko, Lo. Kawawa na nga Hindi naman sermon ang sinasabi ko, kung hindi payo lamang. O nga pala, Vincent. Marunong kaming tumanggap ng bisita at ituturing ka pa namin parang pamilya namin habang nandito ka. Pero dapat marunong kang makinig sa mga sinasabi namin, lalo na't para yun sa kaligtasan mo. Ikaw, Ramil, ikaw na nga magsabi dyan kay Vincent ng mga kailangan niyang malaman ha, at may kailangan pa akong puntahan. Sumasakit daw kasi yung ulo ni Cardo kaya pinapatawag ako Sige po, Lo. Mag-ingat po kayo. Nang makaalis na si Lolo Simon, ay dinala ako ni Ramil sa kwarto niya na naging kwarto ko na rin habang naroroon ako. Tinanong ako ni Ramil kung bakit pinatawag ang lolo niya at doon ko nalaman na isa palang albularyo si Lolo Simon sa lugar na yon. Gaano ka pala katagal dito, pre? Matagal na siguro yung 2 linggo. Paano trabaho mo? Nag-leave muna ako. Nagpaalam ako na maayos. Teka, ano pala yung sinabi ng lolo mo na kailangan mong sabihin sa akin? Butit ipinaalala mo. Munti ko na kasi makakalimutan. Bago ko sabihin yung dapat mong malaman uunahan na kita ha. Alam ko na baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko. O baka pagtawanan mo lang ako. Alam mo kasi, Vincent, may mga aswang na umaatake rito sa baryo namin. Nakatira sila dun sa isang barangay na medyo malayo naman dito.
Kaya mag-iingat ka ha, lalo na kapag sasapit ang gabi. Huwag ka nang lumabas at dumito ka na lang muna sa loob ng bahay. Ha? Aswang? Seryoso ka ba sa sinasabi mo na yan? Parang sa comics ko lang nababasa yung aswang-aswang na yan Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kahit nung unang buwan nung simula akong dumating rito, hindi rin ako naniwala. Pero nang tumagal nagbago na yung paniniwala ko. At doon ko nalaman na totoo yung mga aswang. Pero huwag ka mag-alala kasi hindi sila gabi-gabi nagpupunta rito para mambiktima. Kumbaga nag-iikot-ikot sila sa iba't ibang mga lugar. Sinabi ko lang sa'yo para alam mo at para makapag-ingat ka na rin. Ipinagkibit balikat ko na lang ang sinabing yon sa akin ni Ramil. Nang panahon kasing yon ay hindi ako naniniwala sa aswang dahil lumaki ako sa syudad. Sa mga unang araw at gabi ko sa lugar ni Ramil ay walang kakaibang nangyari. Ipinasyal ako ni Ramil sa magagandang lugar sa Cebu kaya kahit papaano ay nakalimutan ko ang masakit na pinagdaraanan ko. Dinala rin ako ni Ramil sa isang kilalang resto bar para mag-inom at magsaya. Alam ko na pansamantala lang na lunas ang ginagawa ko na yon para makausad pero para sa akin ay mas mabuti na yon kaysa mag-isa kong nagmumukmok at umiiyak. Hanggang isang umaga, nagising ako dahil sa ingay ng mga tao sa labas. Bumangon ako at paglabas ko ng bahay ay nakita ko ang mga taong tumatakbo sa iisang direksyon. Nakatayo sa labas si Ramil kaya lumapit ako sa kanya para mag-usisa. Oh, anong meron? Bakit parang nagkakagulo mga tao? Nakto, may nabiktima na naman yung mga aswang kagabi. Isang pamilya. Grabe. Pati raw yung 7 taong gulang na anak ng mag-asawa hindi pinatawad, pinatay din. Ba yun? Uy, bakit tumatawa ka dyan? Anong nakakatuwa sa sinabi ko? Ay, sorry. Hindi ako tumatawa kasi may namatay Natawa ako kasi parang sigurado ka na aswang nga yung may gawa nun. Aswang naman kasi yung salarin sa pagpatay ng pamilyang yun Wala nang ibang gagawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay, kundi mga aswang lang, pre. Ramil, alam mong hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Katang isip lang yan. Ginawa lang ang aswang para takutin ang mga bata nung unang panahon. Sige nga, kung hindi sila totoo, paano mo ipapaliwanag yung pagpatay dun sa isang pamilya? Sige nga, Ber. Pare, kung makikita mo yung itsura nila, iisipin mo na nilapa sila ng napakaraming mababangis na hayop. Yun naman pala Baka naman talagang mabangis na hayop yung pumatay sa kanila. O hindi naman kaya adik. Naku, ewan ko sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, di wag. Basta, nagpapaalala na ako sa'yo Wag naman sana na makakita ka ng totoong aswang dahil baka matulad ka sa akin naihina lang talaga sa salawal sa sobrang takot. Mas lalo kong natawa sa sinabing yun ni Ramil Cabanong. Seryosong-seryoso kasi siya na parabang naniniwala talaga siya sa mga aswang. Kinabukasan ay inaya ako ni Ramil na magpunta sa bayan pero tumanggi ako. Medyo masakit kasi ang ulo ko dahil nag-inuman kami nung gabi kasama ni Lolo Simon. Sinabi ko sa kanya na magpapahinga muna ako. Nang umalis si Ramil ay kinailangan ding umalis ni Lolo Simon dahil may nagpatawag na naman sa kanya na magpapagamot. Nang mag-isa na ako sa bahay nila ay nakaramdam ako ng matinding pagkabagot kaya naisipan kong maglakad-lakad para makasagap ng sariwang hangin. Ngunit sa paglalakad ko ay mas lalong sumakit ang ulo ko dahil puro mga aswang ang pinag-uusapan ng mga tao. Pinag-uusapan nila yung nangyaring pagpatay sa isang pamilya. Para hindi ko na marinig ang mga ganong usapan, ay mag-isa akong nagpunta sa ilog na malapit sa magubat na bahagi ng lugar na yon. Ngunit pagdating ko sa ilog, ay nagulat ako nang makita kong isang napakagandang dalaga na mag-isang naliligo sa ilog. Maging ang babae ay nagulat nang makita ako. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking bato. Sandali akong natulala sa babae dahil sa taglay niyang kagandahan. Simple ang ganda niya, Cabanong, pero hindi siya nakakasawang tingnan.
Morena ang balat niya at balingkinita ng katawan. Mahaba ang buhok niya na umabot hanggang sa bewang niya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kung may binabala ka masama, wag mo nang ituloy. Siguro, kanina mo pa ako pinapanood. Uy, masyado ka namang mapanghusga. Pasensya ka na ah. Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Hindi ko kasi akalain na may tao pala dito. Nandito ako para tumambay lang. Nagmamadaling umalis ang babae sa likod ng bato at mabilis siyang naglakad palayo. Pero hindi pa siya nakakalayo nang bigla siyang nadulas. Hindi na ako nag-isip at tumakbo ko palapit sa kanya. Tutulungan ko sana siyang tumayo pero sinabi niya na hindi niya na kailangan ng tulong ko. Kahit nag-aalala ay hinayaan ko na lang siya. Pero sa pagtayo ng babae ay napasigaw siya ng dahil sa sakit. Matutumba sana siya pero naging maagap ako at nagawa ko siyang saluhin. Sandaling nagtama ang mga mata namin pero siya ang unang umiwas ng tingin. Maingat kong inalalayan ng babae hanggang sa pinaupo ko muna siya sa malapad na bato na nasa tabi ng ilog. Baka sa mukha niya ang sakit at agad kong nalaman na dahil yon sa pagkadulas niya. Medyo namumula kasi ang kaliwang paa niya. Sa tingin ko na-sprain ka. Na-sprain? Anong na-sprain? Nagkaroon ka ng pilay dahil sa pagkakadulas mo kanina. Kaya hindi mo dapat masyadong igalaw yung mga paa mo. Kaya ko na. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Pero ipahinga mo muna yung paa mo. Kapag medyo bumuti na yan saka ka maglakad. O kung gusto mo, buhatin na lang kita at ako na mag-aatid sa inyo sa bahay nyo. Tiningnan ako ng masama ng babae. Kaya nalaman ko na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Nagbibiro lang ako. Pinapatawa lang kita dyan Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Vincent. Ikaw, anong pangalan mo? Alena. Ako si Alena. Wow, ganda naman ng pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Kailangan ko na talagang umalis, Vincent. Kanina pa kasi ako dito at paniguradong hinahanap na ako sa amin. Mabuti pa siguro. Ihatid na kita sa inyo. Aalalayan lang kita. Magsasalita pa sana si Alena nang may narinig kaming kaluskos sa kung saan. Lumingon ako sa likod ko at nakita ko si Ramil na papalapit. Tumayo ako para salubungin ang aking kaibigan. Sabi ko na nga ba nandito ka Pagdating ko kasi sa bahay, wala ka. Ay, akala ko mamaya ka pa uuwi Nabili ko na kasi kagad yung mga dapat kong bilhin. Ah, ganun ba? Ay, sandali. May ipakikilala nga pala ako sa'yo. Binalikan ko si Alena at sinundan ako ni Ramil. Nakayuko si Alena na parabang nahihiya siyang tingnan si Ramil. Ipinakilala ko sila sa isa't isa. Nang ilahad ni Ramil ang kamay niya ay hindi yung tinanggap ni Alena. Hanggang sa pinilit ni Alena ang tumayo at kahit anong pagpigil ko sa kanya ay hindi niya ako pinakinggan. Kahit paika-ika ay mabilis siyang naglakad palayo sa amin. Wala na akong nagawa kundi ang sundan na lang ng tingin si Alena. Hindi ko na malaya na nakatulala na pala ako. Uy! Baka naman matunaw yun sa tindi ng pagkakatitig mo. Napakaganda niya hindi ba? Alam mo, marami na akong nakitang magagandang babae sa Maynila pero kakaiba yung ganda ni Alena Parang may kung anong espesyal sa kanya na hindi ko matukoy kung ano. Yan na nga ba sinasabi ko Ipapaalala ko lang sa iyo na nandito ka para makalimot at hindi para humarot. Tara na, umuwi na tayo. Aliparot na talaga. Naunang naglakad si Ramil paalis sa ilog. Ako naman ay nanatili sa aking kinatatayuan at patuloy kong tiningnan si Alena na paliit ng paliit sa aking paningin. Nang tuluyan na siyang nawala, ay saka lang ako sumunod kay Ramil.
Pagdating namin sa bahay nila ay naroon na si Lolo Simon. Abala siya sa kusina. Naupo ko sa mahabang upuang gawa sa kawayan na nasa sala at tumabi si Ramil sa akin. Pare, na love at first sight na yata ako kay Alena. Napakaganda talaga niya kasi. Ha? Love ka agad? Hindi ba pwedeng crush lang muna? Isa yun yung nararamdaman ko eh. Ano magagawa ko? Hindi naman sa binabasag ko yung kaligayahan mo, Vincent, ha? Pero ngayon ko lang nakita yung Alena na yon kaya hindi ko siya kilala. Mag-iingat ka sa mga taong nakikilala mo rito. Yung iba kasi, nagpapanggap lang na tao pero isa palang aswang. Sa gandang yun ni Alena? Pre, malabong aswang yun. Saka, hindi naman totoo yung aswang na yan, di ba? Biglang lumapit sa amin si Lolo Simon na narinig pala ang pinag-uusapan namin ni Ramil. Ay, ano yung pinag-uusapan nyo tungkol sa aswang? Ito po kasing si Vincent eh. May magandang babaeng nakilala sa ilog. Alena po yung pangalan. Hindi ko po kilala yung babae na yon kaya sinabi ko na mag-iingat siya. Hindi po ba kayang magpanggap na magandang babae o kung ano man yung aswang, Lolo? Totoo sinabi ni Ramil, Vincent. May nakilala kang babae na hindi kilala ni Ramil? Opo pero imposible naman po na aswang siya kasi napakaganda niya eh. Para nga po siyang hindi makabasag pinggan. Hindi ko pwedeng husgahan ang babaeng nakilala mo dahil hindi ko pa siya nakikita. Pero mag-iingat ka, Vincent, ha? Magaling manlin lang ang mga aswang. Gagawin nila ang lahat para maging biktima kanila. Maniwala ka dyan kay Lolo kasi marunong siyang gumamit ng mga pangontra sa mga aswang. Kaya nga hindi naatake ng aswang itong bahay namin kasi meron itong pangontra sa mga aswang. Hindi na ako nakipagtalo pa kina Ramil at Lolo Simon dahil ramdam ko na talagang naniniwala sila sa mga aswang. Pero sa kabila ng paalala nila sa akin, ay wala akong naramdamang takot kay Alena. Sa utak ko ay paulit-ulit akong nagdasal na sana ay muli kaming magkitang dalawa. Simula noon ay halos araw-araw na akong nagpupunta sa ilog dahil nagbabakasakali ako na muli kong makita roon si Alena. At hindi naman ako nabigo dahil isang hapon nang magtungo ako sa ilog ay naabutan ko roon si Alena na naglalaba. Nakangiti akong lumapit sa kanya at napansin ko ang pag-iwas niya ng tingin sa akin. Masyado naman yatang late yung paglalaba mo. Hapon na. Hindi nagsalita si Alena. Nakatuon lang ang atensyon niya sa pagpukpok ng damit gamit ang isang malapad na kahoy. Dahil naramdaman ko na wala siyang balak na makipag-usap, ay pinanood ko na lang siya. Pinagmasdan ko ang maganda at maamo niyang mukha. Hanggang sa hindi ko namalayan na tapos na pala siyang maglaba. Inilagay niya ang mga damit sa planggana at saka siya tumayo. Uy, teka, sandali lang. Tutulungan na kita. Mukhang mabigat yung dala mo eh. Maraming salamat pero kaya ko na to. Ano ka ba? Hayaan mo na akong tulungan ka. Saka baka masakit pa yung paa mo eh. Pilit kong kinuha kay Alena ang planggana at nagtagumpay naman akong maagaw yun sa kanya. Naramdaman ko ang bigat noon kaya mas lalo kong nagkaroon ng kagustuhan na tulungan siya dahil ayokong mahirapan siya. Oh, tara na. Ihatid na kita sa bahay niyo. Kung yan ang gusto mo, hindi na kita pipigilan. Halika, sumunod ka sa akin. Sa unang pagkakataon ay ngumiti si Alena sa akin. Pakiramdam ko'y umangat ang mga paa ko sa lupa dahil mas lalo siyang gumanda sa ngiting yon. Nang nagsimulang naglakad si Alena, ay sumunod ako sa kanya. Pumasok kami sa gubat at naglakad kami ng mahigit kalahating oras hanggang sa nakarating kami sa isang maliit na barangay. Napansin ko na pinagtitinginan ako ng mga tao roon. Medyo kinabahan ako dahil tila hindi nila gusto na naroon ako dahil sa talim ng mga mata nila. Ngayon ko lang nalaman na meron palang kabahayan dito. Bakit?
Dayo ka ba rito? Oo eh. Sa Maynila talaga ako naninirahan. Nagbakasyon lang ako rito. Matapos ng mahabang paglalakad ay nakarating na kami sa bahay ni na Alena. Isa yung kubong sira-sira at parang isang ihip lang ng malakas na hangin ay matutumba na. Ibinaba ko ang planggana sa maliit na lamesa na nasa harapan ng kanilang kubo. Nagulat ako nang lumabas mula sa kubo ang isang matandang babae. Hindi sa panglalait pero natakot ako sa kanya dahil kamukha siya ng mga tipikal na mangkukulam na napapanood ko sa telebisyon. Kuba siya at mahaba ang buhok niya. Puro puti na. Malalaki ang mga mata niya na parabang palaging naninindak. Aba, meron pala tayong bisita. Bagong kaibigan ko po, si Vincent. Vincent, siya ang aking lola, si Lola Auring. Magandang hapon po. Inihatid ko lang po si Alena kasi mabigat po yung dala niya. Napakabait mo naman pala. Salamat at tinulungan mo ang aking apo. Walang anuman po. O paano po? Aalis na po ako. Malapit na pong dumilim eh. Lumapit si Lola Auring sa akin at hinawakan niya ang aking mukha gamit ang magaspang niyang palad. Hindi ako naging komportable sa ginawa niya pero hindi ako umalma dahil baka mabastos ko siya. Bakit hindi ka na lang dito maghapunan? Tamang-tama kasi malapit ang maluto ang ulam. Po? Sa ibang araw na lang po. Sige na, huwag ka mag-alala dahil ihahatid ka ni Alena pauwi. Sa ibang araw na lang po talaga. Hindi po kasi ako nakapagpaalam sa mga kasama ko sa bahay eh. Baka po mag-alala sila sa akin. Lola, huwag niyo na pong pilitin si Vincent kung ayaw niya. Marami pa namang pagkakataon para makain. Ang ibig kong sabihin eh, makakain dito sa atin si Vincent. Sayang naman. Masarap pa naman ang ulam na niluluto ko. Ang totoo kaninang tanghali ko pa pinapakuluan ang karning yon sa mahinang apoy kaya paniguradong napakalambot doon. Hayaan niyo po. At sa susunod sasaluhan ko kayo sa hapunan. Huwag lang po talaga ngayong gabi kasi hindi po alam ng mga kasama ko sa bahay kung nasaan ako eh. Ano kaya kung bukas ng gabi dito ka na maghapunan para makapagpaalam ka sa mga kasama mo? Nang sandaling yun ay nahiya akong tumanggi kay Lola Auring kaya sinabi ko na darating ako kinabukasan ng gabi. Sobrang natuwa ang matandang babae sa pagtanggap ko ng alok niya. Hindi na ako nagtagal doon at naglakad na ako pabalik sa bahay ni Ramil. At habang palabas ako ng barangay na yon ay sandali akong huminto at lumingon. Kinilabutan ako dahil lahat ng taong naroon ay nakatingin sa akin na parabang kanina pa nila ako sinusundan ng tingin. Madilim na nang nakarating ako sa bahay ni Ramil. Sinalubong ako ni Ramil na bakas ang pag-aalala sa muka. Uy pre, saan ka ba nang galing? Pinuntahan kita sa ilog pero wala ka ron. Hindi ba ang sabi ko sa iyo huwag kang magpapaabot ng gabi na nasa labas ka pa? Huwag kang mag-alala. Para naman akong bataan yan eh. Oy, huwag mo kasing itutulad itong lugar namin sa Maynila ha. May mga aswang nga kasi rito at hindi ligtas na nasa labas ka pa ng ganitong oras. Oo na. Kunwari, naniniwala na ako na may aswang talaga dito. Pero, huwag ka na mag-alala. Kasi nakauwi naman ako ng ligtas, di ba? Ay nako, yari ka kay Lolo. Alam mo bang nasa labas pa rin siya hanggang ngayon kasi hinahanap ka niya? Saan ka ba kasi galing ha? Galing ako sa bahay ni na Alena pre. Pumayag siya na ihatid ko siya ron. Pagkatapos niyang maglabas sa ilog kanina. Ano? Sumama ka sa bahay ng babaeng yon? Uy, ano namang masama? Ang saya ko nga kasi nakilala ko rin yung Lola Auring niya eh. Ang babait nga nila eh. Pakiramdam ko welcome na kagad ako sa bahay nila. At alam mo ba, bukas babalik ako ron kasi doon ako maghahapunan. Ngayon nga sana pero sabi ko hindi ako nakapagpaalam sa inyo eh. Nako pre, hindi ba ang sabi namin ni Lolo sa iyo huwag ka kagad magtitiwala sa mga taong nakikilala mo rito? Hindi tayo sigurado kung aswang nga yung Alena na yun at yung Lola Auring niya. Sinabi nang hindi nga sila mga aswang eh.
Kung aswang sila, sa tingin mo ba makakabalik pa ako dito ng buhay? Tsaka alam mo, parang gusto ko nang ligawan si Alena. Parang nakakagusto na talaga ako sa kanya. Ay nako pre, pag-isipan mo ng maigi ang sinasabi mo. Baka magsisi ka niya sa uli. Saka kakabreak nyo pa lang ng ex mo, di ba? Tapos manliligaw ka na kagad. Siya nga may iba na nga habang kami pa . Ano naman kung manligaw kagad ako kung kabibreak lang namin? Basta, hindi pwedeng hindi ako babalik sa bahay ni na Alena bukas. Nakapangako na ako kay Lola Oring na doon ako maghahaponan sa kanila. Pare, hindi kita isusumbong kay Lolo pero mangako ka sa akin na hindi ka na babalik sa bahay ng Alena na yon ha. Mangako ka sa akin. Kinakabahan kasi talaga ako sa gagawin mong yan . Okay, sige. Hindi na ako pupunta para matahimik ka na. Promise? Corny nito. Oo na, promise. Hindi na ako pupunta kina Alena bukas ng gabi. Pero ang totoo ka, Banong, kunwari lang na pumayag ako sa gusto ni Ramil para hindi na niya ako kulitin at hindi niya ako isumbong kay Lolo Simon. Pero ang totoo ay buo pa rin ang loob ko na bumalik kina Alena. Bala ko na rin kasing sabihin kay Alena na gusto ko siyang ligawan. Ayoko na magsayang ng oras at panahon dahil ganun akong klase ng tao. Kapag may gusto kong gawin ay ginagawa ko kagad ng hindi na nagdadalawang isip. Nang dumating si Lolo Simon ay katakot-takot na sermon ang inabot ko sa kanya. Tinanggap ko ang mga sinabi niya dahil alam ko na nag-aalala lang siya sa akin. Sinabi ni Ramil na nagpunta ako sa bayan. Nagpasalamat ako kay Ramil dahil hindi niya sinabi kay Lolo Simon na nagpunta ako sa bahay ni na Alena dahil paniguradong mas lalo niya akong masasabon. Kinabukasan ng umaga ay maghapon lang akong nasa bahay. Hindi ako umalis para hindi maghinala si Ramil na may plano pa rin akong bumalik sa bahay ni na Alena. Pagsapit ng gabi, habang naghahain si Lolo Simon, ay nag-iisip na ako ng paraan kung paano ako makakatakas. Nakaupo lang kami ni Ramil sa may sala habang hinihintay na tawagin kami ni Lolo Simon para kumain. Hanggang sa isang ideya ang naisip ko para makaalis na ako. Pre, gagamit lang ako ng banyo . Kanina pa kasi masakit tong tiyan ko . Bakit? Ano ba kasing pinagkakain mo? Yung nilupak siguro kanina na binili ko dun sa babaeng dumaan. O sige. Bilisan mo, kakain na tayo . Kapag masakit pa rin hanggang mamaya huwag ka mag-alala kasi kayang gamutin yan ni Lolo. Nagmamadali akong lumabas, Banong. Nasa likod kasi ng bahay ang banyo. Pero imbis na dumiretso sa banyo ay tinahak ko ang daan papunta sa bahay ni na Alena. Alam ko na sa ginawa ko na yon ay mapapagalitan ako ni na Ramil at Lolo Simon. Pero hindi ko kasi kayang hindi to pa rin ang sinabi ko kay Lola Oring na sa kanila ako maghahapunan. Sa kabila ng madilim na paligid ay wala akong takot na naramdaman. Kahit nung naglalakad na ako sa gubat ay hindi man lang ako nagkaroon ng pagdadalawang isip na huwag nang tumuloy. Makalipas ang napakahabang paglalakad ay narating ko na ang harapan ng bahay ni na Alena. Nakasarado ang pintong gawa sa kawayan, kaya kumatok ako. Si Alena ang nagbukas ng pinto at napangiti siya nang nakita niya ako. Pinatuloy niya ako at pinaupo sa maliit nilang hapagkainan. Naroon na rin si Lola Oring na agad na bumakas ang saya dahil naroon ako. Ang akala ko hindi ka na darating. Ang sabi nga sa akin ni Alena mauna na kami kumain dahil hindi ka na darating Ang sabi ko naman hintayin ka pa namin. Mabuti na lang at naghintay kami dahil malakas talaga ang kutob ko na darating ka. Naku, sorry po kung late na ako nakapunta dito . May mga ginawa pa po kasi ako . Ayos lang. Ang mahalaga ay naririto ka na. Sandalit kukunin ko na yung pagkain natin. Naglagay ng isang mangkok si Alena sa harapan ko. Maya-maya nagulat ako nang malakas na inilapag ni Lola Oring ang isang kaldero sa gitna ng lamesa. Tumalsik pa sa kung saan-saan ang sabaw mula sa kaldero. Sumandok si Aling Auring mula sa kaldero
at nilagyan niya ang aking mangkok. Para yung nilagang baboy na may malabong sabaw. Hindi nagtagal ay nagsimula ng humigop ng sabaw sina Alena at Lola Auring. Medyo nabahala ako dahil parang gutom na gutom si Lola Auring. Kinamay niya ang isang malaking tipak ng karne at walang pag-iingat niya itong kinagat. Maging ang buto ay halos nguyain na niya. Napatdako nang biglang tumingin sa akin si Lola Auring at nakakatakot siyang ngumiti. Bakit hindi ka pa kumakain? Kumain ka na, Vincent. Sigurado ko na magugustuhan mo ang niluto ko para sa'yo. Sige po. Kinuha ko ang kutsara at bagya kong hinalo ang sabaw. Nanlaki ang mga mata ko nang biglang may matang lumutang sa sabaw. Hindi lang mata ang nakita ko kundi putol na daliri ng tao. Malakas akong sumigaw sabay tayo. Nanginig ang buo kong katawan dahil sa labis na takot. Bumalik ka sa upuan mo, Vincent! Huwag kang bastos! Oo nga naman, Vincent. Isa pa, hindi rin magandang sumisigaw kapag kumakain. Yung sabaw bakit may mata at daliri ng tao? Dahil karne talaga yan ng tao. Tikman mo! Sige na! Tatakbo sana ako pero biglang nagbago ng anyo sina Alena at Lola Auring. Naging mabalasik ang kanilang muka at humaba ang kanilang mga kuko. Ang mga mata nila ay nanlilisik at kulay pula. Nang sandaling yon ay napagtanto kong totoo nga ang mga aswang at tama sina Ramil at Lolo Simon. Mabilis na hinawakan ni Alena ang mga kamay ko at inilagay niya yon sa likod ko. Habang si Lola Auring naman ay kinuha ang aking kutsara at inilagay niya roon ang putol na daliri. Itinapat niya ang kutsara sa bibig ko. Agad kong ipinaling palayo ang aking muka. Tikman mo lang, Vincent! Sigurado ko na magugustuhan mo ito! Ayoko! Pakawalan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit may makarinig sa pagsigaw mo, ay walang tutulong sa iyo dahil ang lugar na ito ay ang lugar ng mga aswang! Sige na! Kumain ka na! Magtatampo ko kapag hindi mo kinain ang niluto ko! Parang awa niyo na! Huwag niyo ako saktan! Ayaw mong kumain? Kung ganon, ikaw na lang ang kakainin namin! Nang sandaling yon, Kabanong, ay inisip ko na mamamatay na ako. Mas lalong lumakas ang pagsigaw ko nang lumanga ng napakalaki ang aswang na si Lola Auring. Habang malakas na tumatawa si Alena sa aking likuran. Nakita ko matutulis ng ngipin ni Lola Auring na palapit ng palapit sa aking leeg. Sinubukan kong magpumiglas at makawala pero mas malakas si Alena kaysa sa akin. At nang malapit na ang mga ngipin ni Lola Auring sa akin ay biglang bumukas ang pinto ng bahay nila. Lahat kami ay napatingin doon at hindi ako makapaniwala nang nakita ko si Ramil at Lolo Simon. May hawak na kwintas na may palawit na bilog si Lolo Simon at agad nito yung itinaas. Habang si Ramil naman ay sinabuyan ng langis na nakalagay sa bote sina Alena at Lola Auring. Umusok ang katawan ng dalawang aswang nang dumampi sa kanila ang langis. Nabitiwan ako ni Alena kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakbo. Takot na takot akong nagtago sa likod ni Lolo Simon. Napasiksik sa isang sulok ang mga aswang habang nakatapat sa mga yon ang hawak na kwintas ni Lolo Simon. Wala pa rin tigil si Ramil sa pagsaboy ng langis sa mga aswang. Tama na! Tama na! Pinahinto ni Lolo Simon si Ramil sa pagsaboy ng langis sa mga aswang. Nagkabali ka ng piniling biktima, Auring! Nang nalaman ko na Auring ang pangalan ng matandang nakilala ni Vincent alam ko na kagad kung saan ko susundan si Vincent At hindi nga ako nagkabali. Anong pakiramdam na matapos ang napakahabang panahon nakita tayo muli? Gusto mo bang atakihin ko ang barangay nyo at ubusin ko kayo rito? Tama na! Patawarin niyo na kami. Hindi namin alam na kilala mo pala ang lalaking yan. Kilala ko man o hindi si Vincent, ayoko nang nambibiktima pa kayo ng mga tao. Nakakaintindihan ba tayo? Hindi na agad sumagot ang mga aswang.
Kinuha ni Lolo Simon ang bote kay Ramil at siya na mismo ang nagsaboy ng langis kina Lola Auring at Alena. Muling napasigaw sa sakit ang dalawang aswang. Hanggang sa sinabi ni Lola Auring na nangako ito na hindi na ito mambibiktima pa ng mga tao. Matapos yun ay umalis na kami sa barangay na yon. Iniwanan namin sina Lola Auring at Alena na puno ng lapnos ang katawan at nanghihina. Nang nakabalik na kami sa bahay ay agad akong humingi ng tawad kina Ramil at Lolo Simon dahil sa hindi ko pakikinig sa kanila. Nalaman ko rin na kaya alam ni Lolo Simon kung saan ako nagpunta ay dahil nang nalaman niyang umalis ako ay binanggit ni Ramil ang pangalan nila Alena at Lola Auring. Nung binata pa kasi si Lolo Simon ay nagkagusto ito kay Lola Auring dahil hindi nito alam na isa pala yung aswang. Yun pala, sinadya ni Lola Auring na akitin si Lolo Simon noon para gawing biktima. Mabuti na lang at may kaalaman si Lolo Simon sa pakikipaglaban sa mga aswang at kung paano itaboy ang mga yon kaya hindi nagtagumpay si Lola Auring. Nalaman ko rin na ang kwintas ay isang agimat na pangontra sa mga aswang at ang nasa bote ay banal na langis. Ano? Siguro naman naniniwala ka na ngayon sa aswang. Oo pre, maraming salamat talaga sa inyo ni Lolo kasi kung hindi kayo dumating, malamang ako na yung hapunan ng dalawang yun. Magpasalamat ka at alam ni Lolo kung saan nakatira yung Auring na yon. Dahil kung hindi talaga hindi namin alam kung saan ka pupuntahan. Kaya nga sa susunod matuto ka ng makinig, Vincent. Hindi sa lahat ng pagkakataon alam mo ang lahat. Mabuti na lang at hanggang ngayon buhay ka pa. Nang gabing yun ay labis akong nagpasalamat sa Diyos. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay pa ako. Parang bangungot ang lahat ng nangyari sa barangay na yon ng mga aswang. At nang dahil sa pangyayaring yon, ay napagtanto ko na dapat ako makinig sa mga tao na may mas alam kesa sa akin. Natutunan ko rin na hindi dapat ako nagtitiwala sa mga taong kakikilala ko lang, gaano man sila kabait o kaganda ang panlabas nilang anyo, lalo na't hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo nilang intensyon sa atin. Ligtas naman akong nakaalis sa baryo ni Ramil at Lolo Simon. Ngunit hindi lang mga aral ang dala ko pabalik sa Maynila, kundi maging ang isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Wakas,